ika-35 na nga session sa aton nga chronological New Testament series. Kag ang last nga session sa sini nga series 2 weeks ago. Surihan ta kung paano si Jesus gin-reject sa iya own nga mga sa iya own people sa iya nga hometown. Maybe kung sa aton guro do maybe matawag ta sa nga barangay guro. Nazareth. In record ni Luke sa chapter 4 verses 14 to 30 mo naging surihan ta sang 2 weeks ago previous session. Subong naman niya ang the event tonight or the scene tonight nga i-cover ta is can be found in two passages, okay? Ara siya sa Mark chapter 1 verses 21 to 28, ara man siya sa Luke chapter 4 verses 31 to 37. Ang ini nga duha ka passages nag-describe sa same gid nga event, okay? It describes the exact same event in the life of Jesus. Well, medyo lain lang sa style, no? Luke and Mark. Lain ang pacing, no? Lain ang emotion kag reaction, lain ang language, lain ang focus. Kiti ko sa kay Mark ya sige urgent ang pacing bla. Tapos ang kay Luke ya medyo smooth, structured gid. Tapos ang emotion ng approach kay Mark ya strong emphasis sa nga ang nakabati sang teachings ni Christ na amaze, no? Ang kay Luke ya naka-focus authority sang teaching. Kamo na. Si Mark ya may pagka-vivid, may pagka-dramatic sa magsulat. Si Luke ya precise, no? Measured. Kamo na. And we also see the differences or the difference kung paano nag-react ang demon. Well, ang aton galing nga session tonight is called Demons Obey at Capernaum. So, ang last nga pa, before sang, di ba siling ko bagulang, ang aton nga passage ba makita sa ang aton nga events mo makita siya sa Mark chapter 1 verses 21 to 28. Before sina, we saw St. Mark verses 20 and above, gin-describe ya gin-record ya ang pagtawag sa mga first disciples. Ba? Well, apparently, may gin-skip si Mark ng mga events kay Luke ya, before sang aton nga passage tonight, ang rejection sa Nazareth yung record niya. Kiti ang Gospel of Mark lipot, magiging may 16 chapters lang. Ang Matthew may 28 chapters, ang Luke may 24 chapters. So, hindi ta natandaan, okay? Matthew, Mark, Luke, Synoptic Gospels, silambot silingon, magsiling ka Synoptic, gin-view nila ang history sang life of ministry ni Christ in the same perspective. Pero linlain lang ang pagkuha, bla. Kiti, sila gid man biyang author sang Gospels, meaning depende man sila kung paano nila pagsulat, right? Wala isang mega persa sila nga dapat ibutang mo gini. So it was really them who decided how to write it, how much to write about the life of Christ. So basahon ko lang sa inyo ang passage for tonight. Pwede nyo sundan, pwede nyo mamatian lang. Okay? This is the word of the living God. Luke chapter 4 verses 31 to 37. And he went down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath, and they were astonished at his teaching, for his word possessed authority. And in the synagogue there was a man who had the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, "Ha! What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." And when the demon had thrown him down in their midst, he came out of him, having done him no harm. And they were all amazed and said to one another, "What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out." And reports about him went out into every place in the surrounding region. Let's pray.
salamat gid sining gabi for bringing all of us here tonight safe, especially sa weather, salamat gid nga nakaabot kami din nga safe, Dalayawon ka gid sa imo katutom for giving us the privilege, sa pagtuon sa mga pulong tagay kami sang kaalam kag pagpakaubos. By Lord nga pasanagan mo kami, maintindihan namon, ma-appreciate namon ang imong mga pulong kag mag-enjoy kami. Updi kami Lord sa amon nga pagtuon. In Jesus name we pray, amen. Nami gid nga dumdumon ta nga si Lucas hungod digid-digin sulat ang gospel sa pasunod nga pamagi. Okay? Kung basahon niyo da kadali ang Luke chapter 1 verse 3, makita mo nga maka-assume ka gid nga ang pagsulat ni Luke ya orderly gid ya. Kiti si di ba ang sulatan ni Luke sang Gospel of Luke kag Acts of the Apostles, si Theophilus, right? Well, si Theophilus, he is a figure nga wala tamayo idea kung sino sa, pero maka-assume ta nga mayaman guro at that time do someone may authority bla. Kiti yung describe sa ni Luke as, ginlantaw sa ni Luke with high regard mo. So maybe leader sa ka region, mabutang mo puro president, no? Do ka, we don't know kung ano itong compare to siya. But, why am I saying that? Kiti, ang aton nga event subong makita sa duwa ka passages sa Mark sa Luke. Pero diin gid bala sila ang pasunod. Kiti, chronological series sa ba? Of course, I should assume nga ang kay Luke ang pasunod. Kiti, siya mismo nagsiling orderly nga pag-record mo. Kay Mark naman hindi saya chronological kundi thematic, no? Kung si Mark may gusto sa emphasize nga amo ni nga timpla sang storya, amo na i-record ya. Okay? Amo na nga ang ginbasa ta nga passage bagulang natabo na ya after sang gin-reject si Christ sa yaon nga lugar. Okay? Si Mark ya gin-record na iya ang amo na sa chapter 6 pa. So makita mo si Mark wala siya ga-care mayo sa pasunod sa events kundi he cares about the theme. Ang pasunod sang tema sang iyang nga topiko. Si Matthew wala sa amo ni. Wala sa amo ni nga storya. Okay? After sang rejection ni Christ sa Nazareth, verses 16 to 30, nag-travel sa Capernaum. Okay? Ang Capernaum nami na sa prominent sa nami bilang fishing village Kaya sa babaw nga wala dampi mo. Sang pangpang bala. Sang Sea of Galilee. Ang transition strategic sa shift sa ministry ni Christ, maybe we can say nga ang audience mas receptive, mas nagapamati sa iya bala. Later on, sa Matthew chapter 9, gintawag man ang Capernaum nga his own city mo. We already know or realize nga at this time, sang kakatabo ni si Christ, maybe 30 to 33 years old, diba? So meaning, year 33, ano tang year subong 2025? So, 1,995 years ago, maybe mo na. Hindi nga events. Samtang si Christ, amo na ng edad, ang synagogue worship central gyapon sa mga Hudiyo under sa Roman rule, especially sa Galilee. Di ba nasuryan taligad ang magsiling ka synagogue? So ilaya do ka all-purpose hall bala, dira man kasimba, dira man ginadil ang mga political issue kung sa aton din pa barangay wala ka kadto simbahan, di ba sa barangay gidya. Sa ilaya barangay hall ang ginatipunan sa simba isa lang, synagogue na panawag nila. Synagogue. And as we have mentioned and basa tagina ang passage sa Luke parallel sa Mark 1, di ba? Recounting kung ano ang pagka-authoritative sa pagtudlo ni Christ, paano yung confront ang na-possess nga tao, di ba? Gin-record ni Mark, ga-include sa emotional reaction, ang wala ta nabasa ang passage pero ang pagkambyo, ang pagtimpla ni Mark, he cried out. He cried out. Tapos si Luke nag-emphasize, nag-focus sa kung paano ginbaton sa audience bilang grabe ang tudlo ni Christ ba? May authority nga pagtudlo.
We need to remember nga Sabbath niya. And he went down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath, and they were astonished at his teaching, for his word possessed authority. Okay? Pagkabati sang audience, nagtingala sila. Hindi tungod lang nga si Christ perti kasagad maghambal, but because ang ginahambal ni Kristo mismo may dala nga langit nun nga otoridad. Tapos gani ang ginobra ni Mark sa Mark chapter 1 verse 22, compare pagidya ang kay Christ nga teaching sa scribes. Hambalya sa verse 22 sa Mark 1, and they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes. Well, imaginable, ang mga scribes bala, figure of authority ni sila. Gatudlo ni sila, mga alam ni sila sa Bible, pero ang pagbaton sa mga tao, need ko kamo i-remind nga si Christ, hindi ni saya official yung rabbi, nga like miniskulahan, gibla same sa mga scribe. Ano ni siya? Ng craftsman, no? Pang-obra, maybe pang-obra bangko, mga furniture, mga kahoy-kahoy. Tapos, ang pag-receive sang tao, sang teaching niya, may authority. Tapos, gakadula, kung i-compare mo sa scribe, wala ang scribe. Doon ka mo na not as the scribes. Amo na yung pag-approach ni Mark sa dira nga part. Gin-emphasize ang contrast between Jesus kag ang mga religious leaders at the time. Nga ginreveal ang authority ni Christ hindi balaya nga hindi bala derivative balaya. Wala bala ni Christ gina-assert or ginapilit or gina-apply sa iya kaugalingon bala, kundi it's natural, no? It's intrinsic sa iya. What do we take from that? Diba? Ang kagwa mismo sa bibig ni Christ, bato nun siya as the voice of God Himself. Diba? It is the voice of God Himself. Ang amazement sang crowd, nag-emphasize na sang gahom sang pulong sang Diyos. And kita nga believers today, we are reminded nga mag-submit sa scripture. Hindi yang nga instruction lang Kahit kung instruction lang ito, para sa karon nga exit is parking bla, exit. Instruction na iya, no? Well, may authority pa na gani kay kung hindi ka na magsunod, makigang ka guard. Pero ang pulong sa Diyos hindi lang amo na. Okay? When we kung makit-anta ang pulong sa Diyos, when we read the word of God, when we receive the word of God, not only we see it as an instruction, but we receive it as a divine command. Amo na bing wala taga-realize mo nga kung mabatian ta ang mga pulong ni Kristo mismo halin sa iya, dapat i-consider ta na siya nga same ya kabugat ya sa tinaga ni Yahweh mismo sa Old Testament. Ibaga kabatian nilang tinag ni Yahweh sa Old Testament. Tapos ang mga tao kapanago, kakolbaan, right? They tremble and cower in fear. Hindi ta magtingalay, hindi ta dapat magtingala kung nga sino si Christ? He is the second person of the Trinity. When He speaks, God speaks. Tandaan ta na yan. Kis abi gabasa ta sa red letter. Gabasa ta sa red letter, gakalipatan tang authority ni Christ. Bakit hindi man siya same ya sa Old Testament, yung galino, gid magambal mo. Diba? But we need to remember, it is wise for us to remember, that when Christ speaks, when He opens His mouth, God Himself speaks. We hear, we see, we read the word of the Creator Himself, the voice of the King. Tandaan, tagid na. Tapos anong ginubra ni Christ? Gin-rebuke yung demonic power. Ang natabo, di ba, confront si Christ sang na-possess nga tao. Diba? Verses 33 to 34, sang Luke 4. And in the synagogue, there was a man who had the spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice, "Ha! What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Nakilala pa sang demon authority ni Christ.
Bro, full ba? Bro, eh. Wala komentary. Ang hati, uno, ano sa ano, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Kung lang tawon mo, kung lang tawon mo ang preceding text, makasiling ka nga, makasiling ka nga manifestations ng fears ng yawa. Ang pag-describe gani ni Mark yan, convulse, nagkirig-kirig ang tao, kag nagwa, ang panulay, nagtuman siya nga sugo, bla. Ari bla, pamin sarab lang. Ining yawa, hindi ini gusto magtuman sa kay Kristo ya. Pero, why sa choice? Kaya ginsugo sa sang nagtuga siya mo. Ganta ka mo sang kakaladlawan ni example. Sang ginto nga sang Diyos ang dagat makambalinde. Niya. Di ba la? Ang matsag mo ang yawa, gusto magtuman sa Diyos, hindi eh. Pero why sa choice, kaya gasugo siya, ang iya nga creator. Wala? So I think Mel is onto something, kulba eh. No? Maybe. Most likely. Even ang impyerno, hindi ma-deny mo sino si Christ, no? Biska naga-tremble lang bala, no? Well, ang mga atheist na mga amigo, they should learn a thing from this demon. Tuon sila sa amo ng yawa. Okay, ang yawa, kilala pa si Jesus mo, no? Mga pang yawa kapate, Jesus, no? Like I mentioned, basahon to bilang Mark 1 naman niya, no? 23 to 24. And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit. And he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Ang kay Mark, iyang word lang nga immediately, nang naga-convey sa bilang pag-abot ni Christ, why ne gamong yawa, storya da yun. Nakilalaan da yun bala. Sang panulay kung sino nagsulod or sino nagkadto no si Christ. Acknowledging the supremacy of Jesus, gapanik ang panulay, gapanik. The forces of darkness cannot resist His presence. Mamangkot ka. Why would the demon ask something like this? Nga mamangkot man sa sina, no? Anong pamangkot niya? What have you to do with us, Jesus? Have you come to destroy us? Nga mamangkot sa amo na. Di ba? Matingala ka nga mamangkot sa amo na. Right? Mention niya pa nga, you're the Holy One of God. Kabalo ka mo ang Holy One. Kaya sino na title? Kay Yahweh na. Sa basahon ko ang Isaiah chapter 43 verses 14 to 15. Thus saith the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. For your sake I send to Babylon and bring them all down as fugitives, even the Chaldeans in the ships in which they rejoice. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Grabe, no? Tapos, ang demon, gina-apply ang amo ng title kay Christ. Samantala, ang mga amigo, ang mga NC, hindi kayo ko na si Christ mo. We should view... ano ding nagkaka-realize sa amo ning passage, makita ta ang full authority ni Jesus over the spiritual realm. Ginasugo ni Christ ang balod, pati spirito ginasugo ni Christ ya. Kung si Anthony pa pati mga kama-kama kay mga anay. No? Dalawang duta. Kung ano man to ang confess ang demon, it affirms the divine identity of Jesus. Kaya why would a demon obey a man, di ba? Kung si Christ tao lang, nga man bitumanon sa sang demon. Bla? Tapos next up, anong ginobra ni Christ? Ining pag-rebuke ni Christ, do ka hindi man sa rebuke do kasugo siya blagwa da. It's a command. But Jesus rebuked him saying, "Be silent, hipos." Siguro ka mo daw pag sa maging pahambal, na-record guro ti amo na lang ni, pero feeling ko guro gawaras-waras eh. Waras, demonyo. Ginpahipos ni Christ, "Be silent and come out of him." Anong resulta? Verse 35 din sa Luke 4. "And when the demon had thrown him down in their midst," ang ginobras ng demon, maybe ginpadusmo yung tao sa katunga sang crowd,
He came out of him nga wala igin sakit ang tawo. Gin-silence ni Christ ang demon. Hindi iya nga wala si Christ na gamit ritual, but with his authoritative word. Simple lang, no? Be silent and come out of him. Kaysa gani ikaw, amay ka, hindi mahambalan, bata, maamunan, no? Kapila mo pahambalan. Kaysa pakon mo pa eh. Ariyo, the God-man himself said, be silent and come out. And in an instant, kabalo gid taya nga ang again suliton ko, kabalo taya nga ang panulay, hindi gid gusto magtuman kay Christ ya. Pero wala sa choice, no? Wala sa choice. Wala sa any other option but to obey his Lord. Masiling ka nga, di ba Jesus is Lord? Tapos hindi man tanan gi-believe kay Christ, pero maluhod ka mo gyapon sa uliya when judgment comes, maluhod ka mo kay Christ. Believer ka man or unbeliever, Jesus is your Lord because Jesus is your creator. Wala kaya masiling ka marebelde ka, pero ka alam-alam ng ATSD, tanan-tanan kita pang lalis mo, but time will come, maluhod ka gidya. Kag i-acknowledge mo gidya nga Lord gid sa. Biskan hate mo sa, pero anong tanan kay siya nagtugasi mo? Da? Ang pag-rebuke ni Christ ya, insigida. Kag epektibo. Ginprotect pa ang tao from harm. Diba? Amid violent display. Need taman di in-note nga ang mga Hudiyo at this time ya, hindi ni sila unfamiliar sa exorcism. Okay? Okay, by the way, paano ta na i-take ang exorcism sa aton as Christians today? Wala tagin sugo sang Diyos yung manabog yawa. Tandaan ta na So mamangkot ka kung may ginaposes maano kang pray. Wala kaya ginsugo sang Diyos yung malatin-latin kada iya kag exorcisamos te omnis immundo spiritus. Wala ka ginsugo sang Diyos magamo na iya. Mera gani isa ka instance nga ayawan tabog ang disciples ng isa ka yawa sa ni Christ. Hindi ni sabi matabog kung wala ka mag-fasting kaga pray. Diba? So if there is any hope for us, for you and me, nga makatabog gid man tayawa, it is our prayer life. Hindi na yung perform yung mga cross-cross, yung mga tubig-tubig ka. Hindi na yung kadlawan ka kayawa. Ikaw pang tabugon niya, no? La? It is worth noting nga ang mga Hudiyo nga naka-witness sini mismo sa pag-rebuke ni Christ, hindi ni sila unfamiliar sa exorcism. Galing, ang nabalaan nila yung exorcism, yung may mga incantation, may mga wiri-wiri, may mga ritual, may mga symbolic objects. Amo na yung nabalaan sa mga Hudiyo ng exorcism. Kibot sila nga si Christ, yung gasugo lang no? Gwa da, hipos ka gwa. Pusa ba mo kang magwa. Way pa sila kita, amo tayo. Way pa sila kita, amo tayo. Tingala, kung basahon mo ang account ni Mark, balo ka mo kung paano ginambal ni Mark da, ano ni nga bago nga doktrina? Amo na paglantaw nila ya? Ang pag-receive sang audience ang nakita nila to, ano ni nga bago nga doktrina ni nakabatian ta? Gano sila magsiling ka astonish bla? Nakibot ka? Hindi lang ang kibot, ang understatement sang kibot, inablang na wow ka ba't paano ito pag i-describe man? No? Na-astonish, na-amaze. Mark chapter 1 verse 26, and the unclean spirit convulsing him, nag-convulsion and crying out with a loud voice came out of him. Grabe nga physical toll, nga singgitan, no? Biskan ang panulay hindi willing, ga-submit, no? Ga-submit. Christ's power breaks through spiritual bondage with undeniable effect. Kaya gin-possess lamang ito yung tao, kaya mera, stronghold mo. Bila? And Christ breaks through it with a command. Wala ka struggle si Christ niya. Well, sa sina nga instance, ano ang message nga dapat batunon da? Ang aton manluluwa siya lang niya ang may gahom sa paghilway sa aton. Okay, tandaan ta na. Ang pulong sa aton nga manluluwas, nagaluwas sa aton sa gahom sa sala. No? Sinners and sufferers. No? Dapat magtulo kay Kristo para sa kailwayan din sa sala. Kag satanic control.
Again ha, way tagin sugo, manabog yawa, hindi ta mangita yawa. No. And then after that, we see the response of the public. Not only nga na-amaze sila, gin-recognize nila yan si Christ ng authority. Verse 36, and they were all amazed and said to one another, what is this word? For with authority and power, He commands the unclean spirit and they come out. Ano ni? Na ano ni? No? Ano ni man? For sure, yakin kakitaan nila ya. Pero tiyo, liglawig pa yung mga agsik tubig. Guro nga mga wiri-wiri pa, may mga aso-aso pa. Ari, isa kasugo ah. Di matingala, gid sila. Matingala ka gid yan. Tingala ka gid yan. Mayo lang, no? Kaya sa nakita ni nila. Although, Ari, here's the thing. What if si Christ wala to na nabugyawa ay nagpati sila? We don't know. Right? Kaya, Ari, ginambatan na niligad. Biskan sa pakamilyon kayawa, makita mo magtabog ya. Ha? Kung hindi ka pagbuhion sa Diyos, hindi ka pati ya. Same man sa natabo sa mga Israelites, ano i-mention ko liwat. Grabe kita mo nagkatungang ang dagat, hindi mo mabibilib. Biskan pila pa kayawa, makita mo nagsala. If God does not give you life, you will not receive life. Okay? Ariwa. Kung nagtuogid man ni ang audience sa pagpangwali ni Christ about repentance, hindi niya tungod nga nakitaan nila nga ang yawa nagtuman. Liwaton ko ha. If these people believed in the message of Christ, it's not because they saw the demon obey Jesus. It's because the Holy Spirit regenerated them. Amo na iya. Tandaan ta, hindi ta pag-i-confuse ang saving powers ng Diyos sa theatrics bla, no? Circus bla nga. Ang Ginoo magluwas, dapat may may power. Nga dapat may exhibition, gid nga may galabog nga yawa, may ga 5,000 nga tinapay. Hindi mo nang talaksan sang gahom sang Diyos magluwas ya. Biskan pa kauno no pang bilog nga banago sang isa ka yahong nga oatmeal yan. Kung ang Ginoo magatagabuhi, hindi wala gid sa may maluwas na ya. No? O nami niya sa mata makita kasi miracle, pero why na siya nag-translate sa kaluwasan? Okay? Again, one last time. Kung nagtuugad man yung mga tao sa kay Kristo sa sini nga pagpangwali, hindi niya tungod nga nakita nila nga naglabog ang yawa. Okay? It's because God gave them life. Okay? God gave them life. Ang angle naman ni Mark ya, gin-reinforce ya ang ang astonish ang katawhan, tapos gin-spread ang news about what happened. Ang verses 27 to 28 sa Mark 1 bra. And they were all amazed so that they questioned among themselves, what is this? A new doctrine. He commands even the unclean spirits and they obey him. And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. Siyempre, masikat gid niya. Magamon eh. Hindi ka na mag-wonder nga aging patay na si Christ, no? Ang namin sa pag-approach si Mark, ang iyang reader, gina-draw yung attention sa pagka-effective sang ministry ni Christ bla. No, teaching ni Christ, widespread reports on testimony ni Christ, authority ni Christ. Kiti ang gospel the gospel should inspire awe. And inablang kung nabaton mo yung gospel ya, iyawang ka na pugong manugid gina ya. Sabisan ano nga pamaagi nga nabalaan mo, maybe ang masarangan mo subong is mag-share ka lang sa post da parte sa katutong Diyos sa kabuhi mo, maybe padayon ka fellowship or padayon ka pray, pero when you receive the life from the Spirit of God, you cannot contain yourself. Well, at least no, at least ang budlay di ba mag-assume ta mo ano ay hanagin palapta sa mga tao, ang ginpalaptayan sa mga tao ang pagpangwalis ng repentance, o ginpalapta nila ang ano lang ang aksyon, no?
Grabe part labog yawa part ah. Pagamba ni Christ come out. Basic nga palaptan nila sa laman bla. Nagsikat si Christ sa amo na. Well, hindi na maka-assume, right? Pero sa aton niya as Christians, kung na-witness ta sa kabuhi ta ang gahom sa Diyos, ang ipalapta tayo ang gahom sa Diyos eh. Di ba? Paano ito na sa i-translate sa life? Limbawa, nag-ayuhan ka buhi. May example lang. Anong ginawali mo sa mga tao? Tuob lamang ayuhan ka buhi. Tanawabla ka buhi ko sa una, pigado lang, pero subong okay na. Tuo sa Diyos bala, sala. No? Tapos na nagambal ka, tanawa, naglabog ang demo, no? Hindi niya mo na yan. It's not the message. Matsyag nyo si Christ, may labot sa kung maglabog tong demon or hindi ito amo tong main point. The point is Christ is preaching to them. And sure ko yung repentance ang ginawali ni Christ. Kita mo lang ang message ni Christ mo repentance. And about himself, about kung paano yung fulfill ang Old Testament. Amo na sa ang appropriate nga response sa kung makita among gahom sa Diyos, ang tsakto nga response is hindi yung manago ka tapos i-admire mong Diyos nga passive, active discipleship niya, nagaluhod ka before the Holy One, you carry His name into the world, into the darkened world. Amo niyang tsakto nga result. Here's the question. How do you exactly submit to Christ? Maybe kung pamangkot nun tang aton mga kaugalingon sining mga questions makabulig nga makit-an tabla kung ga-submit ki man tayo Kristo or wala. Okay? During your waking hours, samtang bilog mong adlaw, how much time do you consciously or instinctively spend na nag-contemplate ka sa pagka makagahom sa Diyos? Right? Sa bilog mong adlaw, anong gadlagan sa pinsar mo? Ang imo ba nga thinking consumed by God or anong gadlagan sa ulo mo? Okay na agad gym pero hindi puro gym ang gadlagan sa ulo. It's one of the questions that we need to ask. During our waking hours, how much time is spent nga nag-contemplate ka kung ano kadako ang Diyos? Ang balang aton nga paminsaron, do we contemplate God? Do we think about, are we consumed with the greatness of God? Kung magplano ka sa imo future, si Christ ay part na da. No? Ano sa nga part? Dako sa nga part? Gamay nga part, no? Diin si Kristo sa mga future mga plano. Right? Sa mga relationship mo. Si Christ ay ang sentro sina, ang subject sina. Ano nga ang mga worthless nga hobby, vanity, no? Amo ni mga questions that we should ask ourselves nga may pagpakaubos. May God help us. Tulokon ta ang authority ni Christ, guys. The Holy One of God. Nga nagatudlo, no? May ara authority even sa unclean spirits just by saying the word. He silences demons. Ang presensya ni Christ gadala kasanag sa kadulom. Grabe, no? Hindi matago. Kabay pa kita, maybe like sa mga tao to sa Capernaum, we would, as we are astonished by the power of God, in remote application sa aton bla, as we are astonished by the power of God, ang resulta sa aton bla is to nga makita ta ang authority ni Christ sa kabuhi ta. Bla. Mahuya ta siyawa. Nga may authority yang si Kristo sa ila. Kitaya, no? Sino ang authority sa kabuhi ta? Ang pulong sa Diyos, Kristo, or kita? No? It's a kakululbaan na question. Kiti, gakatempt tayo nga sundon tang aton lang gusto mo. We are called to follow Him. Nga iya pulong nga command not only to the grabe, no?
biskan ang non-living creation like the sea, the storm. Gapati, why niya buot ang tubig? No? Pero napapati. Oh. Indra antasta. That's all we have for this evening. Let's pray. Salamat gidamay sa mga pulong for tonight. Salamat sa reminders, Lord. Kabay nga buligan mo kami that we would embody a Christ-centered life, Father, nga nag-acknowledge ang authority sa among manluluwa sa mga kabuhi. May we submit to Christ, His authority, and may we go out there and manifest it. Nga makita na sa kabuhi naman. Bulig kami, Lord, na. Cause us to be humble and cause us to understand. Give us a good night's rest tonight. In Jesus' name we pray, amen.